Passover on April 12. Now, hindi po ito ordinaryong service. Kahapon po nandito ako, inaktwal namin kung anong gagawin namin. And to be honest with you, I was so touched, I was so blessed, na sabi ko, ang ganda nung naging dating nung amin pong rehearsal nung Passover celebration. No, may iba po ang setup na makikita nyo rito. Hindi ganyan na nakasetup na upuan. Iba po yung setup. No? So, hindi ko na sasabihin para surprise sa inyo sa April 12. Pero dumalo po kayo, please. Daluhan nyo po ito, April 12, Saturday, at 5 o'clock in the afternoon. And then, wala po tayong Sunday service. Yun na po yung pinaka-Sunday service natin. Okay? Kung sa Kristan ko, dapat dala mo yung kampanilya eh. So, registration po, mahalaga. No? Kaya kung hindi pa kayo nagpapa-register, magpa-register po kayo mamaya after the service, nandoon sa baba. Sino ba ang in-charge doon? Dito lang. Si Ate Jean. Ate Jean and Ate Derla. Ate Jean, Ate Derla, pakitayo nga. Ayun si Ate Derla, yung magandang dalaga na yun. Okay. At saka si Ate Jean, ayun. Sa likod. So, after the service, kung di pa po kayo registered, please approach them and register. Bakit ito mahalaga? Kasi dahil doon sa setup po, no? Dahil doon sa ipiprepare ng mga tables. At mahalaga po na ma-account lahat yun. Okay? So, sabihin mo doon sa katabi mo, nangangako ako, na-a-attend ako sa April 12, Sabado, alas 5 ng hapon. At tandaan mo, walang service ng Sunday morning ng God bless you. God bless you. Registration starts at 4 sa darating po na Saturday. At saka pwede rin mamaya after the service. Registration ng attendance on Saturday. Attendance ng Saturday. Okay. Salamat sa Kristan. Sunod, dadalhin mo yung kampanilya mo, ha? Thank you, Pastor Ed. Welcome po, Pastor Dante. O sa akin naman po kayo tumingin. Okay, tayo lahat mga kapatid. Sige po, ano? Bigyan natin ng isang masigabong palakpakan ng ating Diyos. Hallelujah, Lord! Hallelujah! Purihin ka, aming Ama. Maaari na po kayo makatayo. Makaupo. Dati hindi ako mangiti kanina eh. Napangiti ako. Okay, no? Muli natin babalikan po, no? Ang aklat po ng Deuteronomy chapter 8. At ito po ay binigyan natin ng title, ano po, 3 weeks ago. Okay, pakita natin, brother, ang title, no? Sa buhay ni Moises, Diyos na buhay ang Panginoong Yahweh. Nanawagan si Moises na alalahanin at sundin ang Diyos na buhay. Makikita po natin, no? Lulundag na po tayo, no? Doon sa binigay ko pong instruction, no? Sa ating kapatid, no? Pagmasdan niyo po ang ating buhay. Buhay noon ng bayang Israel mula sa pagkakahango sa bansang Ehipto. Nakita po natin sa simula't simula pa kung paano inakay ng Panginoong Yahweh ang bayang Israel nang sila po ay naglalakbay sa disyerto. Amen po ba mga kapatid? Kapag ka po ilalagay natin ang ating buhay, no? Sa buhay noon ng bayang Israel, walang pagkakaiba mga kapatid. Bakit po, no? Standby lang po muna yan, no? Scripture natin. Bakit po? Yan ang buhay natin mga kapatid. Kung ano naging buhay ng bayang Israel
nang sila'y naglalakbay, pagmasdan niyo po ang ating buhay sa ngayon. Subukan po natin tanggalin ang ating mga tahanan. Alisin ang lahat ng bagay na tinatamasa natin sa panahon na ito. Ang ating mga tinitirhan. Imaginein po natin mga kapatid, tanggalin natin ang pagkain, ang tubig, ang mga ari-arian natin, ang mga sasakyan natin, at alalahanin natin na naging buhay ng bayang Israel. Amen po ba tayo mga kapatid? Imaginein natin. Wala ni isa tayong nakikita sa panahon na ito. At ang buhay natin, naglalakbay tayo, no? Ilagay natin ang ating mga sarili sa naging buhay ng bayang Israel. Hanggang sa kanilang patutunguhan sa ipinangako ng Diyos, ng Panginoong Yahweh, kung saan sila inaakay ng Diyos patungo sa tamang daan, tamang landas ng kanilang patutunguhan. Para silang tupa na may tumatayong pastol, walang iba kung hindi ang Panginoong Yahweh, mga kapatid. Physically nakikita nila, pinangungunahan sila ni Moises, mga kapatid. Nakukuha niyo po yung salaysay na binabato ko sa inyo, mga kapatid? Tanggalin mo lahat. Kaya sa panahon na yon, tinuruan sila ng Diyos na sumunod sa ipinag-uutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Tinuruan sila kung paano magpakumbaba. Hallelujah. Subukan niyo po na saglit lang na mawala ang tubig, mga kapatid. Anong magiging reaction natin bilang isang tao? Nawalan pa ng tubig at kuryente. Ano ang reaksyon ng tao kung hindi tayo dinidisiplina ng Panginoon na magpakumbaba? Amen. Walang pagkakaiba po ang buhay natin. Buhay sa panahon ngayon at buhay ng bayang Israel. Subukan po ng Diyos yan sa atin, mga kapatid. Siguro po manlulumo tayo, no? Matutulutan natin, no? Na sundin ang mga kautusan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Umpisa natin, kapatid, sa letter B. Yan. Ang lupain na mayaman sa lahat ng bagay. Sinabi ni Moises sa bayang Israel na ang lupaing kanilang pupuntahan ay mayaman at sagana sa lahat ng kanilang ikabubuhay. Tingnan po natin ang Panginoon. Tingnan natin ang Diyos kung ano ang ginagawa ng Diyos sa bayang ito. Saan po ba tayo inaakay ng Diyos, mga kapatid? Sa kahirapan ba? O sa kasaganahan? Sabi po, no?
Diyan po nakikita niyo po sa inyong screen, sa lupaing mayaman sa lahat ng bagay. Sinabi ni Moises sa bayang Israel na ang lupaing kanilang pupuntahan ay mayaman at sagana sa lahat ng kanilang ikabubuhay. Susunod, katulad ng sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol. At kapatagan, sagana rin sa trigo, sibada, ubas, igos, bunga ng punong granada, olibo at pulot. Di po ba pinapakita ng salita ng Diyos kung saan tayo inaakay ng Panginoong Yahweh sa pangunguna ni Moises? Kundi sa mainam na pastulan. Amen? Hallelujah. Ang mga bato roon ay makukunan ng bakal, tanso, sagana, ang inyong magiging buhay. At pupurihin, paparangalan ninyo si Yahweh. Mga kapatid, yan ang ating Diyos. Yan ang ating amang buhay. Nakikita niya lahat ng ating pangangailangan. Amen? Tuloy lang po tayo, no? Deuteronomy chapter 11. Kaya, ang instruction po ng Diyos, huwag nating kalilimutan habang tayo sa buhay na ito, mga kapatid, huwag nating kakaligtaan. Kaya't sundin ninyo ang lahat ng utos niya na ipinapaalala ko sa inyo ngayon upang magkaroon kayo ng lakas na sakupin at ariin ang lupaing papasukin ninyo. Dahil dito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako ni Yahweh na inyong Diyos, na sa inyong mga ninuno, at sa kanilang magiging lahi ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Amen. Verse 9. Verse 18. Tignan niyo po, no? Pag-aaralan po natin yung sinasabi ng scripture, ano, mga kapatid, no? Susuriin po natin, no? Itanim ninyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso. Damhin niyo nga po ang inyong puso. Sige kapatid, damin mo. Number 1, ha? Instruction ng Diyos. Itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong puso. Nakaakibat sa inyong kaluluwa. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Taas niyo po yung inyong mga kamay. At imaginein po natin bakit ganito. Very specific po ang Panginoon pa nagbibigay ng instruction. Ano po? Bilang tanda at itali sa inyong noo. Ano po nakita niyo po? Ano po ang instruction ng Diyos? Saan niyo ilalagay? Sa buo ninyong pagkatao. Amen po ba? 19. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Nasaan ang inyong mga anak? Baka po naiiwan natin sa ating mga tahanan, mga kapatid, ha? Hindi natin sila naaaruga. Pinapapayaan na lang natin, no? Tayong mga nakakakilala sa batas, kautusan at tuntunin o kabilin-bilinan ng Diyos. Huwag po natin silang hahayaan, no? Na sila po'y hindi kasama rito. Ituro ninyo ito, mga magulang, mga lolo't lola. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog, sa gabi at sa inyong pagbangon.
sa umaga. Ibig sabihin, isa sa buhay natin, no? Lahat ng batas, makikita niyo po kung paano tayo pagpapalain ng Diyos. Lahat ng batas, kautusan, at mga bilin ng Diyos, mga kapatid. Sabi niya po, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. O, ang dami po nagsisilang ngayon, no? May mga baby na po tayo dito, no? Ilan na yung mga baby natin? Okay, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Hindi lamang sa iglesia, maging sa inyong mga tahanan. Instruction po ng Panginoong Yahweh. Amen po ba? Amen. I agree, Lord. Sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. 20. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at tarangkahan. Tingnan niyo po, no? Tingnan niyo po, baka makalimutan natin to, mga kapatid. Sa inyong mga tahanan, no? Hindi natin nakakaligtaan ang mga kautusan ng Diyos. Hallelujah. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong pintuan, ng pintuan ng inyong bahay at tarangkahan. Hayaan po natin makita ng ibang tao, no? Kung ano yung present na dumadaloy sa inyong mga tahanan. Hallelujah. At pagmasdan po natin, susuriin natin kapag ang lahat ng batas, kautusan, tuntunin, at mga bilin ng Diyos ay ating sinunod, mga kapatid, pagpapalain tayo ng Diyos na buhay. Amen? Okay, next. Tingnan po natin, kukumpirmahin po natin, ha? Sang-ayon po kay Mateo. Medyo kakambyo lang po ako, mga kapatid, ha? Sa Bagong Tipan. Ito po ay isang senaryo ng kwento, no, na isang mayamang binata. Talagang mayaman po siya. Dito po ba sa atin, may mayamang binata? Ang dami sumagot. Ang dami. Baka may mayamang binata dito po, no? Okay. Okay, ha? Tanong lang po yan, ha? Okay. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtam ko ang buhay na walang hanggan? Yan po yung katanong-tanungan niya kay Jesus. Gusto niyang magkamit ng buhay na walang hanggan. Eternal life. Okay, next. Sumagot si Jesus. Kay Jesus po nanggaling to, mga kapatid, ha? Hindi po sa ganang ating tanong, kundi galing po sa labi na namutawi sa ating Panginoong Hesukristo. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, ano po ang instruction sa bandang huli ni Jesus? Sundin mo ang mga utos ng Diyos. Ganyan po, ha? Maliwanag naman po ang sinasabi, ano po? Kaya po mahalaga sa ating Panginoon ang pagsunod natin sa kautusan ng Diyos. Amen? Kino-confirm lang po natin, no? Kaya po yan, no, makikita natin yan kung sinusunod ng bawat isa sa atin ang batas, kautusan, at mga tuntunin ng Diyos. Kapatid, huwag mong pagtakhan. Nasa sayo ang eternal life. Amen? Opo. Pagmasdan niyo po, no, suriin natin ang salita ng Diyos.
Yan ba'y mapupunta? Yan bang buhay na walang hanggan na yan ay mapupunta sa mga nagdi-disobey? O sa mga nag-o-obey sa Kanya? Next. Alin sa mga iyon ang tanong ng binatang mayaman? Tanong niya, sumagot ulit ang Panginoong Yesus. Huwag kang papatay. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, huwag kang papatay. Okay? Alam niyo po bakit pinapasa namin sa iyo ni Pastor Dante? Ano po? Para manggaling sa iyong labi. Manggaling sa iyong labi. No? Madinig ng iyong sarili, no? Na ang salita ng Diyos po ay nakaka-penetrate patungo sa ating puso. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Tama, sister, isigaw mo. Huwag kang nakaharap sa asawa mo. Huwag kang nakaharap ka sa asawa mo. Alam niya, napakasimple po, no? Maliwanag naman, hindi mahirap intindihin po, no? Huwag kang papatay. Tingnan niyo po, no? Lahat po na marinig niyo sa paningin ng Diyos ay karumal-dumal. Okay, ha? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Dinig na dinig natin, mga kapatid. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Hindi pa po tayo tapos, no? Lahat po ng maririnig ninyo, karumal-dumal yan sa paningin at pandinig ng ating Panginoong buhay. Next. Talihin niyo po pagkakataon, mga kapatid, kung buhay pa po ang iyong ama at ina. Ang sabi po ng kautusan ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa kaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tingnan niyo nga po yung mga kapatid ninyo. Yan po nasa kaliwa nyo, nasa kanan, nasa harapan, nasa likuran. Yan po ay kapwa ninyo, mga kapatid. Lalabas kayo mamaya, no? Makikisalamuha kayo, no? Makikisalamuha kayo kung saan-saan lugar na gusto ninyong puntahan. Lahat ng mga taong nasa inyong paligid ay kapwa-tao nyo po. Wala tayong kaaway. Ang nais ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, kapatid. Kung pupunta at loloobin ng Diyos na pupunta kayo sa ibang bansa o saan man panig ng daigdig, lahat na makakasalamuhan nating tao ay kapwa natin, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Nais ng Diyos, itanim natin sa ating isipan, sa ating puso. At bahala na po ang Diyos ang uukit nito sa ating pagkatao upang hindi natin makaligtaan. O, purihin ng Diyos. Andyan po ba yung tatay nyo, ang nanay nyo? May pagkakataon pa po tayo na. Oo. Naipadama natin sa ating tatay, nanay, ang taos-puso nating pagmamahal sa Kanya. Baka mamaya po, pag-uwi natin, kung saan natin dadalhin yung ating tatay at nanay, ano po. No? Praise the Lord, no? Opo, padama natin, hindi na.
Kailangan ipakita natin sa ating mga gawa, no? Hindi natin pwedeng sabihin na mahal lang kita, tatay, nanay. Kailangan makita ito sa ating mga gawa. Kaya po natin hanggat kaya po nilang lumakad, na huwag natin silang iiwan sa kanilang mga tahanan. Amen po ba? Amen. Parang tatlo na lang yung sumagot. Okay, next, kapatid. Sinabi ng binata. O, tignan niyo po ang reaksyon ng binata. Sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Next. Sumagot si Jesus. Kung ibig mong maging ganap, tignan niyo po, ganap. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap. Tingnan niyo po, ano? Hindi po literal na ibebenta niyo po. Kung tayo, ang ari-arian natin, ano? Milyon. Hindi po. Na? Alam niyo po, ang sinasabi diyan, tulungan mo ang iyong kapwa sa kanyang pangangailangan. Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. O, tingnan niyo po, nag-i-invest tayo. Kaya kailangan makita po sa ating mga gawa. Mga kapatid, makita sa ating mga gawa. No? Hindi lang na ipapanalangin natin ang mga taong nangangailangan ng panalangin. Pagkos, meron tayong ibinibigay. Sang-ayon kay James. Ipinapanalangin natin ang pangangailangan ng isang taong humihingi ng panalangin. Pero wala naman tayong suportang inaabot. Gusto ng Diyos, nakikita niya sa ating mga gawa. Okay, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos, instruction po ng salita ng Diyos, pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Tingnan niyo po, no? Kaya po, mahalaga ang ating pagsunod sa batas, kautusan, tuntunin at bilin ng Diyos. Amen! Hallelujah! Sarap naman palakpakan ng salita ng Diyos. Hallelujah, Lord! Purihin ang salita ng Diyos. Okay, tuloy lang po tayo, no, mga kapatid. Amen. Alalahanin ninyo ang mga kautusan, batas, tuntunin ni Yahweh, no, na inilalatag po ni Moises sa bayang Israel. Ang sabi po sa Deuteronomy, tingnan niyo po, no, habang tayo naglalakbay, mga kapatid. Pagmamasdan po natin ang salita ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay, sino po ba ito, mga kapatid? Tayo. Dati, ang liit lang po, no? Alam mo, no? 2 dekada ang lumipas. Nakita ko po ang buhay. Hindi ko na po i-mention sa inyong harapan kung sino po yung mga kapatiran na yun. 2 dekada, 20 nakita ko ang kanilang buhay. Parang tumitake off po, no? Hindi pa pulusok po. Tumitake off, umuulan. Pagmasdan niyo po ang buhay natin, ha? Habang tayo naglalakbay sa mundong ito. Kaya sabi po ni Moises, no, sa bayang Israel, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, amen po ba? Nakatira na sa magagandang bahay at marami ng alagang hayop at marami ng naipong pilak at ginto.
Ganyan po. Parang ang daming bala, no? Ang dami nilang puhunan na inaitabi. Alam niyo po, ang mga hayop, wealth po yan. Magkano lang po, no? May kwento ko lang po, magkano lang. Magkano po ang napakagandang baka? Yung mga mola pong baka, taas pa sa tao, no? Napakamahal po ng halaga. Kaya wealth po yan. Sino po ba may mga baka dito? Kambing. Opo, baka meron po kayo. Hindi naman namin kukunin po eh. Hindi naman. Opo, hindi naman namin sasantahin niyo po yan. Okay na, para sa inyo po yan. Pagyamanin niyo lang po, no? Alam niyo po na yan. Buntot na buntot lang yan. 1,200 na po, no? Okay. Kung kayo nagkakari-kari, no? Oh, sorry po ha, nano ko lang po. Napakamahal po niyan, no? Ang lalaki po niya, kabraso po. Kabraso, no? Kung ilang kilong halaga, buntot pa lamang. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay at marami ng hayop at marami ng naipong pilak at ginto. Verse 12. Oh. Okay, 12. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, mga kapatid, no, huwag po nating kakaligtaan ng Diyos. Lord, sa kayamanang ipinamahala mo sa amin, sapagkat kami po ay mabuting katiwala mo. Amen po ba? Mabuting katiwala tayo ng Diyos. Next. Susunod kapatid. 17 and 18. Yan. Tingnan niyo po, kapag tinalikuran ninyo si Yahweh, ayaw na ayaw po. Tayo po ibabalik-was ha, mga kapatid. Paalala lang po. Ano? Kapag tinalikuran ninyo si Yahweh, kapupuotan niya kayo. Isasara niya ang langit. At hindi ito pauulanin. Kapag nangyari ito, mamamatay ang inyong mga pananim at malilipol kayo sa mabuting lupaing ibinigay niya sa inyo, mga kapatid. Ayaw po ng Diyos, no? Na siya po ay ating kalilimutan. Mga kapatid, itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong puso, kaluluwa. Itulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo. Ibig sabihin po, isabuhay natin lahat ng mga kautusan ng Diyos. Isabuhay natin, no? Pinapakita po yung kabuuan ng ating pagkatao. Isabuhay. Ulitin ko lang po yung verse 18. Itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong puso, sa inyong kaluluwa, sa inyong mga kamay, bilang tanda at itali sa inyong noo. Huwag daw po nating kalilimutan ang mga batas, kautusan at tuntunin ng Diyos. Hallelujah. Next, kapatid. Meron pa po tayo nalalabing 3 minuto. Okay, next, kapatid.
Deuteronomy chapter 8 po, 14 to 18 ang susunod. Okay, babasahin ko na lang po, no? Kung para po magtuloy-tuloy tayo, sayang po ang panahon na ating ginugugol po, no? Dali lang po, no? Magbubuklat lang ako ng Biblia ko. 14 and 18. Deuteronomy chapter 8, no? Kung kayo po yung mga Bible pong hawak. Okay, sabi po dito, no? Yung magmamalaki kapag ka umuulad na po ang inyong buhay, nananagana na tayong lahat. Huwag kayong magmamalaki, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkalipin ng bansang Ehipto. Talatang 15. Siya ang umatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng mga mandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Talatang 16. Sundan niyo lang po ako. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo subukin at turuang magpakumbaba. Ang lahat ng iyon ay para sa ikabubuti rin ninyo. Talatang 17, kaya huwag na huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayanan. Subalit alalahanin ninyo, si Yahweh ng inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kapag ka po nangako ang Diyos sa kanyang bayan, tinototoo po ng Diyos. Kapag tayo po kinaligtaan natin, kinalimutan ang Diyos sa buhay natin, ganon din po ang Diyos. Tinototoo niya kung paano tayo didisiplinahin, mga kapatid. Amen po ba? Kung paano tayo itutuwid. Hindi tayo agad-agad na didisiplinahin ng Diyos. At alam po natin, kung alam natin na ang Diyos ay mahabagin, bakit natin aabusuhin ang kahabagan ng Diyos sa atin, mga kapatid? Alam po ng Diyos kung ano ang nangyayari sa bawat isa sa ating mga kapatid. Hallelujah. Dito ko na lang po muna pansamantalang puputulin, mga kapatid. Tayo po tayong lahat, no? Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos.